Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1251, mga Zone Cultivator ni Zuyu. Ang Zuyu ay isang maliit na bansa sa ilalim ng jurisdiction ng isang mababang antas na imperyo na tinatawag na Dragon Mountain. Nandoon na si Lin Feng dati, ngunit iba ang iniisip niya kaysa sa nakaraan. Sa direksyon na iyon ay Duanren Border, Duanren City. Isip ni Lin Feng na nakatingin sa malayo. Naalala niya ang lugar na iyon, ang hangganan sa pagitan ng Zuyu at Moyu. Zuyu, bumalik ako. Naisip ni Lin Feng na nakangiti. Ang kanyang espada ay gumagapang sa kalangitan patungo sa direksyon ng Duanren Border. Sa sandaling tumawid siya sa hangganan, itinaas ng ilang gwardya ang kanilang mga ulo at tiningnan ang espadang lumilipad sa itaas. Wala masyadong tao. Si Fei Yang ay ang prinsipe ng Moyu, kaya hindi na dapat magkaroon ng mga problema sa pagitan ni Moyu at Zuyu. Isip ni Lin Feng. Pinagmasdan niya ang mga gusali na kanyang sinunog. Sa tore ng tarangkahan ng lungsod, may isang Soul Eater na nakasuot ng baluti. Ito ay isang sundalong Chi-Xi. Sino ka? Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at nakita ang isang binata na nakasuot ng puting damit at nakasakay sa espada. Nakakakilabot na binata. Kahit na si Zuyu ay kasing lakas ng isang mababang antas ng imperyo ngayon, sa palagay ko ay walang mga kabataang kasing lakas niya rito. Naisip ng karamihan. Ang binata sa langit ay mukhang hindi kapanipaniwala. Sa pinakaharap ng City Gate Tower, may isang batang babae na may kulay pula at gintong baluti. Ang ganda ng mga mata. Naisip ni Lin Feng pagkatapos niyang makita siya. May pamilyar siyang pakiramdam. Hinubad ng dalaga ang helmet at ang mahaba nitong itim na buhok ay bumagsak hanggang balikat. Nakangiti ito sa kanya. Tumiti si Lin Feng pabalik sa kanya. Bumaba siya sa tore ng gate ng lungsod. Kling-kling. Biglang itinaas ng lahat ang kanilang mga sibat sa likod niya. Ibaba mo sila. Galit na sabi ng isang medyo may edad na lalaki, sobrang lakas ng boses. Agad na ibinaba ng mga sundalo ang kanilang mga sibat. Bumalik ka na, sabi ni Liu Fei sa malumanay na boses. Ang kanyang chi ay kabayanihan, siya ay maganda, nangingibabaw, may tiwala. Malaki ang pinagbago niya simula nung huli niya itong makita, hindi na siya mukhang malungkot. Tumanggo si Lin Feng. Anong ginagawa mo dito? Marami akong alaala dito. Tatay ko, ilang tiyuhin, ikaw. Nakangiting sabi ni Liu Fei. Si Lin Feng ang simbolo ni Zuyu at ng Monarko. Bilang miyembro ng hukbo, walang makakapigil sa kanya na gawin ang gusto niya. Tumiti si Lin Feng ng pilit at iniunat ang kanyang kamay sa kanya, sinabi sa malumanay na boses. Bumalik ka sa akin. Nahihiyang ibinaba ni Liu Fei ang kanyang ulo at ngumiti, sige. Sabi niya sa mahinang boses. Muli niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng. Hinawakan niya ang kanyang kamay at inanyayahan siya sa kanyang higanteng espada. General. Sabay-sabay na sigaw ng mga kawal. Gotcha. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumuhad sa harap ng dalawang silweta at sumigaw. Lumuhad, mga sundalo. Tumalima silang lahat at lumuhad. Aalaga ang mabuti ni General Lin Feng si General Liu. Bulong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na Vice General. General Lin Feng, ang maalamat na cultivator ng Zuyu. Kaya pala sinundan niya siya nang hindi lumalaban. Iyon ay si General Lin Feng. Bata pa siya sa mga alamat at kasing gwapo niya. Naisip ng mga taong nanonood habang nawala ang dalawang silhouette. Hindi man lang nila binati ang kanilang general. Tumilipad sa espada sina Lin Feng at Liu Fei. Hinubad ni Liu Fei ang kanyang armor at hindi maiwasan ni Lin Feng na magnakaw ng sulyap. Wala na siyang masamang ugali gaya noong una siyang nakilala ni Lin Feng. Fei, mayroon kang hindi kapani-paniwalang figure. Sabi ni Lin Feng na nakangiti sa maningning na paraan. Tumingin sa kanya si Liu Fei at ngumiti. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Paano ko malilimutan? Muntik mo na akong patayin ng palaso. Sabi ni Lin Feng na nagkibit balikat. Buti na lang at mabilis siya noon. Kaya ikaw ang may kasalanan. Naliligo ka, naninilip ka sa akin habang naliligo ako. Walang pakialam na sabi ni Liu Fei. Puro kasi sila noon. Kailan ako nag-espiya? Naglalakad lang ako, pero nagsasanay ka sa paglilinang. Nasa tubig ka pa rin, kaya may nakikita ba ako? Sabi ni Lin Feng. Paano naman sa pangalawang pagkakataon? Isusumpa mo ba na hindi mo ako tiningnan noon? Sabi ni Liu Fei. Akin ka na ngayon, kaya hindi na mahalaga. Walang kahihiyang sabi ni Lin Feng. Ano? Sino ang sa iyo? Sabi ni Liu Fei na sinusubukang magmukhang galit, ngunit sa totoo lang ay nahihiya siya. Namula pa siya. Hindi ka ba? Tanong ni Lin Feng, nakangiti at nakatingin sa kanya. Ibinaba niya lang ang ulo niya. Bastos ka, sabi ni Liu Fei na sinipa ang kanyang binti. Kaya mo ba akong harapin? Sabi ni Lin Feng na tumatawa at inakbayan si Liu Fei. Tiningnan siya ni Liu Fei na parang galit, ngunit namula pa rin siya. Pilit siyang kumawala, ngunit hindi niya magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga balikat. Napakatagal na panahon na ang lumipas, nakakaaliw na nasa mga bisig muli ni Lin Feng. Nandito ako ngayon. Sabi ni Lin Feng na marahang hinahaplos ang kanyang likod. Sinabi ni Uncle Liu kay Lin Feng na alagaan si Liu Fei at sa halip ay iniwan niya itong mag-isa sa loob ng ilang taon. Nakonsensya siya. At saka, nagustuhan pa niya ito, kaya kinailangan siyang alagaan ni Lin Feng.
Ang espada ni Lin Fang ay gumagapang sa kalangitan. Si Lin Fang ay nakaupo at si Liu Fei ay nasa kanyang mga bisig. Nakangiti si Liu Fei. Ilang araw na ba siyang nabuhay nang hindi nararamdaman ng init sa kanyang puso? Akala niya ay nakalimutan na siya ni Lin Fang o hindi niya isinapuso ang hiniling ng kanyang ama sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sino siya sa kanya? Kung walang sinabi si Lin Fang, nanatili sana siya sa kanyang distansya. Siguro, nanatili siya sa Duanren magpakailanman, ginagawa ang katulad ng kanyang ama. Marami siyang naisip tungkol sa mga bagay na iyon. Gayunpaman, niyakap siya ni Lin Fang at ngayon ay hindi niya mapakalma ang sarili. Nakaramdam siya ng init. Ang dating imperial na lungsod. Tumingin si Liu Fei sa sinaunang imperial na lungsod. Mukhang maganda, ngunit hindi na ito kasing ganda ng dati. Ha? Sa sandaling iyon, nakasimangot si Lin Fang. Ang ilang mga tao ay bumangon sa hangin at ang kanilang chi ay napakalakas. Mga Zun Cultivator. Namangha si Lin Fang at tinanong si Liu Fei. Fei, kailan pa may mga Zun Cultivator sa Zuyu? Ano? Mga Zun Cultivator. Mukhang natakot si Liu Fei. Isang taon na ako sa Duanren kaya hindi ko alam, pero dapat walang Zun Cultivator. Kung mayroon man, ito ay nasa Yangzhou City lamang. Sagot ni Liu Fei. Tumango si Lin Fang at lumipat ang kanyang espada patungo sa mga taong iyon. Isa sa mga Zun Cultivator ang nagtaas ng ulo at tumingin sa dambuhalang espada na papalapit sa kanya. Ang bilis. Ang una niyang naisip. Pagkatapos, tumingin siya kina Lin Fang at Liu Fei, isang cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi at isang trivial cultivator ng Zuanqi layer. Sir, paano ka napunta kay Zuyu? Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Tumingin si Liu Fei sa kanya, nagulat siya na si Lin Fang ay napakasimpleng nakikipag-usap sa isang Zun cultivator. Ako ba ang kinakausap mo? Sabi ng Zun cultivator na nakangiti sa malamig na paraan. Si Zuyu ay isang maliit na bansa at hindi ganoon karami ang mga cultivator sa antas ng Tian, ngunit ang mga Zun cultivator ay hindi gaanong karaniwan kaya kailangan niya itong igalang. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Sabi ni Lin Fang. Nakakapangahas. Asar ka, ibigay mo sa akin ang singsing mo, ang espada at ang babae. Sabi ng Zun cultivator na naglalabas ng mga nakakatakot na enerhiya. Muntik nang matamba si Liu Fei. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1252, presyon mula bahwang. Tiningnan siya ni Lin Fang ng malamig na paraan. Gusto mong mamatay. Sabi ni Lin Fang. Isang nakasisilaw na espada ang lumitaw sa kanyang kamay at lumipad patungo sa cultivator na iyon. Nagulat ang taong iyon, gusto niyang harangan ng pag-atake, ngunit agad na naputol ang braso nito. Boom! Nanginginig si Liu Fei. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakahiga pa rin siya sa mga bisig ni Lin Fang. Gumalaw lang si Lin Fang ng isang kamay, habang nakaupo pa rin, at pinutol niya ang braso ng isang Zun cultivator. Maaari nang labanan ni Lin Fang ang mga Zun cultivator ngayon. Namutla ang mukha ng Zun cultivator. Umikot ang dugo niya sa buong katawan niya, gusto niyang gumaling muli ang braso niya. Ikaw si Lin Fang. Sabi ng Zun cultivator. Ha? Sinabi ni Lin Fang. Isang tao mula sa lalawigan ng Bahwang. Ang mga tao lamang mula sa lalawigan ng Bahwang ang makakakilala sa kanya ng ganoon kabilis. Na-offend kita, kaya sana mapatawad mo ako. Sabi ng taong iyon, nakakamatay pa rin ang mukha. Medyo natakot pa nga siya. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Lin Fang si Qi Tiansheng at ilang mga Zun cultivator mula sa Qi clan. Ang taong iyon ay isang mababang antas lamang na Zun cultivator, kaya medyo mahina siya kumpara kay Lin Fang. Ano ang nangyayari? Malakas na tanong ng isang tao. Mas maraming tao ang bumangon sa himpapawid at lahat sila ay mga Zun cultivator. Nakita nilang naputol ang braso ng kanilang kaibigan, kaya nakatitig sila kay Lin Fang. Lin Fang, hindi namin alam na ikaw iyon, patawarin mo kami. Sabi muli ng taong iyon, natatakot na baka masaktan ng kanyang mga kaibigan si Lin Fang. Kailangan niyang bigyan ng babala ang mga ito, kung hindi, maaari silang magkamali. Lin Fang. Siya si Lin Fang. Ang mga Zun cultivator ay nagulat lahat. Tulad ng sa mga alamat, bata pa siya at gwapo, nakalusot lang din siya hanggang sa ikawalong layer ng Tianqi, ngunit madali na niyang napatay ang mga low-level na Zun cultivator. Hindi niya kailangan ng espada ni Emperor Wu Tianjian. Sampelan mo sarili mo, hindi maintindihan ni Lin Fang kung bakit may mga Zun cultivator sa Zuyu. Ang mga taong iyon ba ay mula sa Wen clan? Nagulat ang Zun cultivator na iyon. Hinihiling ni Lin Fang ang isang Zun cultivator na sampelan ang sarili niyang mukha. May 3 segundo ka, sabi ni Lin Fang. Sampal. Sinampal ng Zun cultivator ang sariling mukha. Kung gusto niyang mabuhay, maaari lang siyang mawalan ng mukha sa ngayon. Si Lin Fang ay kalmado pa rin nakaupo sa kanyang espada kasama si Liu Fei sa kanyang mga braso. Si Lin Fang ay walang takot kahit nakaharap niya ang isang grupo ng mga tao na madaling sirain ang mga bundok. Ibinaba ni Liu Fei ang kanyang ulo at ngumiti. Si Lin Fang ay naging napakalakas na, kahit ang mga Zun cultivator ay natatakot sa kanya. Ilang taon pa at gaano siya katatag. Excited na siya. Galing ka ba sa Wen clan? Tanong ni Lin Fang. Hindi. Sabi ng kanyang kausap na umiling. Bukod sa Wen clan, sino dito ang maaaring taga Bahwang province? Paano ka nakarating dito?
Tanong ni Linfang sa malamig na paraan. Pagkatapos lumitaw ang aparisyon sa itaas ng Tianshu Teleportation Portal, sinabi ng ilang tao na ang lugar sa larawang iyon ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang mga kayamanan. Kaya, ilang makapangyarihang grupo ang nangapi sa Wen Clan para i-activate ang teleportation portal para sa kanilang sarili. Sagot ng Zun Cultivator. Namangha si Linfang. Inapi ang Wen Clan. Anong kayamanan ang naroon sa Zuyu? Ano ang maaaring magpilit sa mga maimpluwensyang grupo sa Wen Clan na i-activate ang teleportation portal? Pagkatapos umalis ni Linfang sa lalawigan ng Bahwang, tila mas marami pang nangyari, ngunit ano nga ba ang nangyayari sa likod ng mga eksena? Maaari bang gamitin ng lahat ang portal ng teleportasyon ngayon? Linfang. Oo, pansamantalang hindi bababasa, ngunit ang mga tao ay kailangang magbayad gamit ang mahirap na kristal. Hindi maaaring hayaan ng Wen Clan na gamitin ng mga tao ang kanilang mga gamit ng Librera Asarca. Kung maglakas loob kang salakayin ng mga ordinaryong tao sa Zuyu, papatayin kita. Sabi ni Linfang. Ang mga Zun Cultivator ay bumaba mula sa langit. Pagkaalis nila, ngumiti ng pilit si Linfang. Kung alam niya, hindi niya tatawid ang buong kontinente tulad ng ginawa niya, ginamit niya ang teleportation portal sa halip. Siyempre, hindi niya pwedeng malaman iyon. Hindi niya alam na ang ibang makapangyarihang grupo ay maglalagay ng labis na pressure sa Wen Clan. Anong mga kayamanan ang mayroon sa bulubundukin ng Yunhai? Isip ni Linfang. Hindi niya akalain na ganoon kabilis ang pag-usad ng mga bagay-bagay. Ngayon, napakaraming tao ang maaaring gumamit ng teleportation portal. Sa lalong madaling panahon, malamang na magkakaroon pa ng mas malalakas na cultivator sa Zuyu. Terena, sabi ni Linfang. Ang kanyang espada ay gumagapang sa kalangitan patungo sa Yangti. Si Liu Fei, na nasa bisig pa rin ni Linfang, ay lumingon at nagtanong. Nasaan ang lalawigan ng Bahwang? Sa gitnang bahagi ng kontinente ng Naulap. May isang bayan na tinatawag na banal na lungsod, at sa labas ng banal na lungsod, naroon ang lalawigan ng Bahwang at Jiuyu. Paliwanag ni Linfang. Sa gitnang bahagi ng kontinente, malamang na maraming malalakas na cultivator. Bulong ni Liu Fei. Hindi nakakagulat na lahat ng mga taong iyon ay mga Zun Cultivator. Tama, marami ring cultivation emperors, kaya normal ang mga Zun Cultivator doon. Mga emperador ng paglilinang. Namangha si Liu Fei. Hindi niya maisip kung ano ang cultivation emperors. Sa mga alamat lang siya nakarinig ng ganitong mga tao. Maging ang mga Zun Cultivator ay hindi kapani-paniwala para kanya. Parang natakot sa iyo ang mga iyon, ganoon ka ba talaga kalakas? Natatawang sabi ni Liu Fei. Kung hindi ako malakas, paano ko yayakapin ang napakagandang babae? Pabirong sabi ni Linfang. Pinaikit ni Liu Fei ang kanyang mga mata. Naging napakalakas mo pero, nasasabi mo pa rin ang mga kaliswaang bagay. Bastos. Nagkibit balikat si Linfang. Ipinasok ni Linfang ang kanyang kamay sa loob ng damit ni Liu Fei at sinimulan itong itaas. Namula siya at mas lalong lumapit sa kanya, sobrang nahihiya siya. Ganyan namin pinangangasiwaan ang mga bagay-bagay. Naisip ni Linfang na nakangiti sa maningning na paraan. Naaalala niya pa rin siya, hubad, sa tubig. Kara-rating lang niya sa mundong iyon, puro bata. Mula sa sandaling iyon, siya ay patuloy na nagbabago, hanggang sa pagkawasak ng Yunhai sect at iba pa. Bastos ka, malazwa ka, nahihiyang sabi ni Liu Fei. Tinapik niya ng marahan ang kamay niya. Dati kang masungit na babae, bakit ngayon ka pa naging mahiyain? Sa hinaharap, mas lalo pa yata akong kikilos ng hindi disente. Nakangiting sabi ni Linfang. Natahimik si Liu Fei, hindi na siya naglakas loob na tumingin sa kanya. Zuyu, Yangzhou City, ang bagong imperial na lungsod. Pagkarating sa Yangzhou City, tumalon sina Linfang at Liu Fei mula sa espada at pumunta sa gitnang bahagi ng bayan. Inilabas ni Linfang ang kanyang makajos na kamalayan at siniyasat ang bayan. Gaya ng inaasahan niya, marami rin ang Zun Cultivator sa Yangzhou City. Tulad ng inaasahan, mayroong mga Zun Cultivator sa lahat ng dako dito. Isip ni Linfang. May mga tao mula sa buong lalawigan ng Bahwang. Sa kabutihang palad, ang mga taong iyon ay dumating na may isang tiyak na layunin, nang walang intensyong inisin ang mga ordinaryong tao. Kung hindi, maaari na nilang sirain ang bansa. Gayunpaman, mayroon bang mga tao na sinubukang pumunta sa palasyo ng imperial? Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang ordinaryong lugar. Nang maisip ito ni Linfang, kinaladkad niya si Liu Fei at lumipad patungo sa palasyo. Ang ilang mga tao ay nakakaramdam ng malakas na hangin sa kanilang katawan, ngunit wala silang napansin sa partikular. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1253, bumalik ako. Ang Yangzhou City ay ngayon ang imperial na lungsod ng Zuyu. Maraming malalakas na cultivator doon ngayon. Marami sa kanila ay nakalusot na sa Tianqi layer. Noon, namangha si Duan Renhuang sa bansa dahil nakalusot siya sa layer ng Tianqi. Wala siyang kaaway noon, ngunit ngayon, karaniwan na ang mga cultivator sa antas ng Tian. Sa loob ng palasyo ng imperial, mayroong hindi bababa sa 10 tao na naging medyo malakas. Si Zuyu ay maaari na ngayong ituring na isang mababang antas na imperyo kahit na
Gayunpaman, napagtanto ng maraming tao na ang mga cultivator sa antas ng Tian ay tila mahina kumpara sa lahat ng malalakas na cultivator na dumating kamakailan. Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay walang halaga kumpara sa mga Zun cultivator at napakaraming mga Zun cultivator sa lungsod ng Yangzhou ngayon. Lahat kami ay gumawa ng napakahusay na mga pagpapabuti upang maging malakas at ngayon kami ay masyadong mahina. Mukhang kakawa pa rin talaga kami. Sabi ng isang tao sa labas ng Imperial Palace. Anong magagawa natin? Maaaring patayin ng deployment spell ang mga Zone Cultivator, ngunit ngayon kung mag-teleport sila sa loob, hindi sila magiging friendly sa lahat ng nasa loob. Sabi ng ibang buntong hininga. Sa kasamaang palad, wala rito si Haring Linfang. Kung hindi, iniisip ko kung ano ang mangyayari. Baka kaya niyang harapin ang mga ito. Noong huling pagkakataon, pinatay niya ang mga tao sa layer ng Tianqi at gumawa pa ng isang proteksyon na spell na maaaring pumatay sa mga Zone Cultivator. Iniisip ko kung gaano siya kalakas ngayon. Walang silbi. Kahit na malakas si Haring Linfang, bata pa rin siya. Paano siya makikipagkompetensya sa mga hindi kapani-paniwalang nilalang gaya ng mga Zone Cultivator? At saka, sa pagkakataong ito, hindi lang isa o dalawa, may hindi mabilang na mga Zone Cultivator. May mga nag-uusap at nagbubuntong hininga. Hindi nila alam na naririnig ni Linfang ang kanilang sinasabi. Lumitaw sina Linfang at Liu Fei sa labas ng palasyo. May mga taong gustong salakayin ang palasyo. Ang palasyo ang kanyang sagisag, ang kanyang simbolo, kung ang malalakas na cultivator na iyon ay gustong salakayin ito, magagawa nila. Nakikita rin nila na ang deployment spell ay hindi kapani-paniwala. Sana maayos ang lahat, isip ni Linfang. Pumasok siya sa palasyo at nakakita ng mga gwardya na nakasuot ng pulang baluti sa loob, mukha silang solemna at magalang. Ang kanilang mga mata ay nagniningning at nakakatusok, sila ay mga sundalo ng imperial na Chiexi, ang mga piling puwersa ng Zuyu. Ang mga ordinaryong sundalo ay hindi pinayagang bantayan ang prestihiyosong lugar na iyon, tanging ang mga sundalong Chiexi ang may ganoong karangalan. Agad nilang nakilala si Liu Fei at ang kanyang nakamamanghang figure. At ang katabi niyang binata, medyo gwapo. Umalangaw ang mga tunog ng metallic clanging habang ibinababa nila ang kanilang mga sibat at lumuhod. Nakapagtataka, ang hukbo ni Zuyu ay nakaluhod sa harap ng isang binata at isang batang babae. Haring kamahalan. Sabay-sabay na sabi ng mga kawal. Mukhang excited silang lahat. Haring kamahalan. Linfang. Biglang may naisip ang ilang tao, Haring Linfang. Si Haring Linfang ay bumalik. Kami. Sabi ni Linfang sa malumanay na paraan, nakangiti. Mukha siyang palakaibigan at madaling lapitan. Kinaladkad ni Linfang si Liu Fei kasama niya at pumasok sa palasyo. Kling-kling. Patuloy na tumutunog ang metal na tunog ng mga sibat habang si Linfang ay pumasok pa sa loob ng palasyo. Bumalik na si General Linfang. Aayusin niya lahat ng problema nila. Siniyasat ni Linfang ang palasyo sa kanyang makajos na kamalayan. Ang kanyang ina na si Yu Minghe at ang kanyang ama ay nasa isang pavilion, pareho silang nakasimangot at mukhang hindi masaya. Si Xin Ye ay mukhang dalisay at maganda. Parang hindi na siya tumanda, nasa sarili niyang courtyard painting. Sa gilid niya, may ilang mga batang babae na mukhang payat at matikas, maganda at kaakit-akit. Si Mr. Chi at Mr. Wu ay gumagawa pa rin ng mga potion. Naisip ni Linfang na tumatawa. Para kay Linfang, hanggat nabubuhay ang lahat, masaya siya. Para sa lahat ng iba pa, nandyan siya, kaya niyang harapin ito sa kanyang sarili. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo, tumingin sa langit, ngumiti, huminga ng malalim at sinabi. Bumalik na ako. Bumalik na ako. Bumalik na ako. Ang kanyang boses ay sumalakay sa buong palasyo at umalangaw sa paligid. Rinhai at Yuming agad siyang tumigil sa pagsasalita. Bigla silang napalingon at tumakbo sa direksyon ng boses. Boses ba iyon ni Little Linfang? Bulong ni Yuminghe. May luha sa kanyang mga mata. Ang mga magulang ay palaging labis na nag-aalala tungkol sa kanilang mga anak. Ilang gabing napuno ng bangungot, iniisip ang pinakamasamang nangyari sa kanilang anak. Wala silang pakialam kung gaano kalakas si Linfang, gusto lang nilang mabuhay siya at masaya, baby pa rin nila siya. Ang paintbrush ni Xin Ye ay nahulog sa lupa, lumingon siya at tumingin sa malayo. Bigla na lang tumulo ang luha niya. Ang mga mata ni Xiaoya ay kumikislap habang siya ay umangat sa hangin at tuwang-tuwa na sumigaw, Kuya. Linfang. Bulong ni Yunxi, nakangiti siya sa matangkad na paraan at tumingin sa malayo. Boom boom. Sumabog ang alchemy room. Nagkatinginan ang dalawang matanda at nagtawanan, puro itim ang mukha. Ang lahat ay nagsimulang tumakbo sa paligid na nasa sabik. Bumalik na si Haring Linfang. Magiging maayos ang lahat. Ang unang taong nakarating kay Linfang ay si Xiaoya. Bumaba siya mula sa langit at ngumiti kay Linfang. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa kanya at niyakap siya. Kuya, sa wakas, nakabalik ka na. Niyakap din siya ni Linfang at nag-make face, gusto ba niya itong apihin gamit ang kanyang lakas? Malaki ka ng babae ngayon, hindi ka na mahiyain. Sabi ni Linfang na nakayakap kay Xiaoya. Si Xiaoya ay naging payat at matikas, halos kasing tangkad niya. Kaya sinong nagsabi sa iyong huwag ka nang madalas bumalik? Namiss kita ng sobra. Sabi ni Xiaoya na namumula. Nagkatinginan sina Linfang at Liu Fei at tumawa, nahihiya din si Xiaoya. Huwag mo akong pagtawanan. Sabi ni Xiaoya, sige, hindi kami.
Sabi ni Lin Fang habang hinahaplos niya ang buhok ni Xiaoya. Pagkatapos, nakita niyang may dumating pang 2 tao sa likuran niya. Tumiti si Lin Fang sa isang napakagandang paraan at sinabi, "Tatay, nanay, bumalik ka, bumalik ka." Pinunasan ni Yu Menghi ang kanyang mga luha at ngumiti. "Bata, bumalik ka para makita ang dati mong mga magulang." Sabi ni Lin Hai. Tumiti si Lin Fang, lahat ay masaya at nakangiti. May lumabas na iba at maganda siya, pero may luha sa mata. Huminto si Duan Xinye at tumingin kay Lin Feng, gusto niyang magsalita, may gusto siyang sabihin dahil milyon-milyong bagay ang dapat niyang sabihin kay Lin Feng, ngunit sa huli ay walang lumabas. Lumakad palapit sa kanya si Lin Feng at pinunasan ang kanyang mga luha, ngunit mas lalo siyang umiyak. Nahulog si Xinye sa mga bisig ni Lin Feng at umiyak ng galit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1254. Nakapagtataka sa pamilya. Bumalik na ako, ayos lang. Sabi ni Lin Feng sa malumanay na boses, hinahaplos ang buhok ni Xinye. Ang lahat ay nakangiti sa isang maningning na paraan. Napangiti sila at tumawa ng napakasaya mula noong huling beses nilang nakita si Lin Feng. Talagang pinasaya sila ni Lin Feng. "Fei Fei, bumalik ka na rin." Sabi ni Yu Menghi. Hinawakan niya ang kamay niya at ngumiti sa maningning na paraan. "Tita," sabi ni Liu Fei. Iba ang nararamdaman niya ngayon. Dahil mas malapit siya kay Lin Feng, si Yu Menghi ay halos kanyang ina na ngayon. "Ang dami mong pinagdaanan," sabi ni Yu Menghi na may habag. "Iba pa ang itawag mo sa akin." Noon, si Liu Fei ay nanatiling mag-isa sa libingan ni Liu Kanglan at siya ay umiyak at umiyak. Pagkaalis ni Lin Feng, palagi siyang pinupuntahan ni Yu Menghi at nakikita siya. Pagkatapos ay iginiit niya na dapat maglaan ng oras si Liu Fei kasama si Xinye, ngunit sa huli, nagpa siya si Liu Fei na umalis at bumalik sa Duanren City. Nakita ni Yu Menghi na nagbago si Liu Fei. Bumalik siya kasama si Lin Feng at may napansin siyang kakaiba sa mga mata ni Liu Fei. Nang marinig ni Liu Fei si Yu Menghi, nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, "Ina, mabuting babae." Masayang sabi ni Yu Menghi. Niyakap niya si Liu Fei at sinabing, "Mula ngayon, kami ni Lin Hai ang nanay at tatay mo." Alam niya na si Liu Fei ay nagdusa ng husto, tulad ni Xinye. Kawawang mga bata. Si Xinye ay ipinanganak sa isang prestihiyosong pamilya at ginamit ng kanyang pamilya. Wala siyang ina, namatay ang tatay niya sa pakikipaglaban. Si Lin Feng lang ang pinagkakatiwalaan nila at ngayon ay wala siya sa halos lahat ng oras. Maswerte si Little Lin Feng. Sabi ni Yu Menghi watching Lin Feng hug Xinye. Nagalit si Lin Feng, hindi na siya sanggol, ngunit tiningnan siya nito sa sobrang malambing na paraan na nakaramdam siya ng saya. Tumayo si Xinye kay Lin Feng, pinunasan ang kanyang mga luha at ngumiti sa nakakalokong paraan. Pulang-pula pa rin ang mukha niya. "Wala ka ng luha," sabi ni Lin Feng na hinahaplos ang kanyang pisngi at nakangiti. Tumiti si Lin Feng at sinabi, "Yunchi, Yizu." Nakangiti silang dalawa sa kanya. "Bumalik ka, bata." Sabi ng dalawang boses. Dalawang silhouette ang lumitaw sa langit at damapo sa harap nila. Tumingin sila sa kanya ng kakaiba at namula. Tiningnan ni Lin Feng ang kanilang itim na mukha. Nagulat siya, natawa, at sinabing, "Mr. Chi, Mr. Wu, dapat mong hugasan ang iyong mukha bago lumabas." Nagtawanan ng lahat nang marinig nila si Lin Feng. "Pareho kayong cultivator ng Tianqi layer, dapat mong bigyang pansin ang iyong hitsura." Pabirong sabi ni Lin Hai. "Sigaw mo at pinasabog ang aming concoction." Sabi ni Mr. Chi. Lalong nagtawanan ng lahat. Ang dalawang matanda ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin. "Lin Feng, halika, kailangan mong sabihin sa amin ang lahat ng nakita mo habang naglalakbay." Sabi ni Mr. Chi na nakatingin kay Lin Feng na parabang nakatingin siya sa isang kayamanan. "Little Lin Feng, gusto ko ring malaman. Anong ginawa mo sa ibang bansa?" Sabi ni Lin Hai. Hindi na nila makita ang cultivation level ni Lin Feng, masyadong malaki ang pagkakaiba. Si Lin Feng ay hindi naglalabas ng chi, siya ay mukhang isang ordinaryong tao, ngunit alam nila na si Lin Feng ay malamang na naging mas malakas. "Maupo tayo at mag-usap." Sabi ni Lin Feng nang makita niyang lahat ay napaka-cute. Si Lin Feng at Duan Xinye ay naupo sa tabi ng isa't isa. Umupo si Liu Fei sa tabi ni Duan Xinye na nagpasaya kay Lin Feng. Nangangahulugan ito na tinanggap ni Xinye ang relasyon ni Lin Feng at Liu Fei, tulad ng pagtanggap niya sa relasyon ni Lin Feng at Meng Qing. Ngayon, lahat sila ay parang magkapatid. Iniwan ni Xiaoya si Lin Feng na walang imak, pumunta siya sa likod niya at inakbayan siya. Sa gitnang bahagi ng kontinente, mayroong isang lalawigan na tinatawag na lalawigan ng Bahwang. Sa lalawigan ng Bahwang, mayroong ilang mga rehiyon. Gitnang Bahwang, ang celestial na bahagi ng Bahwang, ang brutal na bahagi ng Bahwang, ang sanguinary na bahagi ng Bahwang, ang hilaga, timog, silangan at kanlurang bahagi din. Ang bawat rehiyon ay may sariling mga grupo ng impluensya, kabilang ang mga maimpluwensyang grupo ng imperial. Maraming malalakas na cultivator, hayop, cultivation emperors, beast emperors. Sinabi sa kanila ni Lin Feng ang tungkol sa mga maimpluwensyang grupong iyon, tungkol sa ginawa niya habang nandoon siya, tungkol kay Tian Tai, tungkol sa mga kapwa niya disipulo. Siyempre, hindi ipinaliwanag ni Lin Feng ang mga detalye, sinubukan niyang sabihin lamang sa kanila ang mga bagay sa simpleng paraan.
Nang sabihin ni Lin Feng na nakipaglaban siya sa mga Zun Cultivator, namula ang mukha ng dalawang matandang lalaki, ngunit nagdulot din ito sa kanila ng pagnanais na maging mas malakas. Sa lalawigan ng Bahwang, mayroong isang makapangyarihang maimpluwensyang grupo na tinatawag na Celestial Land of Alchemists na nagsilbing isang banal na lugar para sa mga alchemist. Mayroon pa silang emperador na ang specialty ay gumawa ng mga potion, pills at iba pa. Naroon si Zhu Bagyo, ang banal na batang babae na may katawang celestial. Brother, pagkatapos matalo ang Celestial Girl, pinainom ba talaga niya ng tableta? Nailigtas mo ba si Meng Qing? Tanong ni Xiao Ya sa tenga ni Lin Feng. Tumanggo si Lin Feng. Ginawa niya, ngunit ang mga miyembro ng Celestial Land of Alchemists ay hindi natuwa at gusto nila akong patayin. May emosyon ng mga magagandang babae, bakit hindi mo siya niloko, kuya? Nakangising tanong ni Xiao Ya. Inilibot ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Kumusta na si Meng Qing? Tanong ni Xinye, mukhang kinakabahan siya. Mabuti na siya, naging tao siya ulit at ngayon sobrang talented na niya. Nasa Tiantai pa rin siya at nagsasanay sa paglilinang at kapag nakita mo siyang muli, malamang na siya ay isang Zun Cultivator. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Isang Zun Cultivator. Lahat sila ay namangha. Kaya mabilis. Paano hindi ka panipaniwala? Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng manugang naka-level ng Zun ng ganoon kabilis. Sabi ni Yumeng nakangiti siya. Ang mga cultivator ng Zun ay maalamat na mga cultivator sa kanila, gaano kalakas. Munting Lin Feng, kumusta ang iyong paglilinang? Tanong ni Lin Hai. Hindi nila makita ang kanyang cultivation level kaya kailangan niyang magtanong. Ang ikawalong layer ng Tianqi. Bulong ni Xiao Ya, lahat ay namangha. Nagbibiro ba siya? Si Lin Feng ay nagulat din. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Mabilis niyang sinabi. Kuya, random ko lang nasabi yan. Xiao Ya, ang galing mo. Sabi ni Lin Feng na hinahaplos ang kanyang ulo, kung saan siya nag-react sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang mga balikat. Kuya, malaki na ako, hindi mo kayang hawakan ang buhok ko ng ganyan. Hindi na ba kita kapatid dahil malaki ka na? Sabi ni Lin Feng na tumatawa. Munting Lin Feng, nakalusot ka na ba sa ikawalong layer ng Tianqi? Nagtatakang tanong ni Lin Hai. Ang ikawalong layer ng Tianqi, iyon ay hindi ka panipaniwala. Baka maging cultivator pa siya ng Zun, tulad ng sa mga alamat. Tama iyan. Sabi ni Lin Feng na tumanggo. Mayroon pa akong ilang pag-unlad bago makapasok sa layer ng Zunqi. Ayos lang, may tiwala ako sa iyo, sa malaot madali, magiging Zun Cultivator ka at mamamangha ang lahat. Sabi ni Lin Hai. Sa Zuyu, para sa maraming tao, ang Tianqi layer ay isang sukdulang layunin, ngunit ngayon ang kanyang anak ay halos nakapasok na sa Zunqi layer at siya ay nasa maagang 20s pa lamang. Umungo si Liu Fei, napangiti si Lin Feng. Fei, ano ang problema? Tanong ni Yu Minghi. Ina, tinatago ni Lin Feng ang katotohanan. Nakangiting sabi ni Liu Fei. Nagsisinungaling ba si Lin Feng? Hindi ba't siya ay talagang cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi? Nakatitig si Lin Hai kay Lin Feng. Kung hindi siya nakapasok sa ikawalong layer ng Tianqi, mas malapit ba siyang maging isang Zun cultivator? Ama. Sabi ni Liu Fei, napangiti si Lin Hai. Hindi mo alam ito, ngunit sa paglalakbay mula sa Duanren City patungo sa Yangzhou City, sa dating imperial na lungsod, nakatagpo kami ng ilang Zun cultivator. Sabi ni Liu Fei. At anong nangyari? Tanong ni Lin Hai. Sumulyap si Liu Fei kay Lin Feng, ngumiti at sinabi. Pinuto ni Lin Feng ang braso ng isang Zun cultivator sa isang hampas. Sina Lin Hai, Mr. Go at iba pa ay lahat ay namangha. Pinuto ni Lin Feng ang braso ng isang Zun cultivator sa isang strike. Tinalo ni Lin Feng ang isang maalamat na cultivator sa isang strike. Munting Lin Feng, sabihin sa amin ang totoo, ikaw ba ay talagang isang cultivator ng ikawalong layer ng Tianqi? Tanong ni Lin Hai. Ako ay, sabi ni Lin Feng na nakangiti ng pilit. Si Lin Hai ay namangha. Tatay, hindi pa ako tapos. Sabi ni Liu Fei sa mahinang boses. Nagulat si Lin Hai, ano pa? Napatingin din ang iba kay Liu Fei. Nakapatay ba siya ng Zun Cultivator? Pagkatapos noon, maraming Zun Cultivator ang bumangon sa hangin at naglabas ng hindi kapani-paniwalang chi, halos malagutan ako ng hininga sa kanilang pinagsamang pressure. Lahat ay nakikinig, sila ay nabihag. Ngunit si Lin Feng ay nagsabi ng ilang salita at ang mga Zun Cultivator ay nagtikom ng kanilang mga bibig, isang Zun Cultivator ay sinampal pa ang kanyang sariling mukha. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1255, Mapayapang Panahon. Si Lin Hai at ang iba ay tumingin kay Lin Feng sa kakaibang paraan, ganoon ba siya kalakas? Little Lin Feng, pagkatapos ng Fortune City, may nangyari ba? Nagtatakang tanong ni Lin Hai. Masyadong mahabang kwento, ngunit pwede nating paikliin, maraming nangyari sa Fortune City at mas lumakas ako. Bukod doon, hindi na kailangang banggitin ng mga detalye, kung hindi, maaari akong makipag-usap ng maraming araw at araw. Sabi ni Lin Feng na tumatawa. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Pagkatapos ay nagtanong siya. Tay, narinig ko na may mga taong gustong salakayin ang ating palasyo. Gustong magtanong ni Lin Feng sa buong panahon, ngunit ang lahat ay tuwang-tuwa na ayaw niyang masira ang ganoong mahalagang sandali.
Nanatiling tahimik si Linhai ng ilang segundo, tumango at nagsabi. Linfang, sa Yangzhou City, maraming malalakas na cultivator ang lumitaw. Maraming Zun cultivator ang nasa mga nayon at may 3 makapangyarihang grupo na gustong lusubin ang ating palasyo. Binigyan nila kami ng 3 araw para umalis, kung hindi ay papatayin nila kami. Patayin sila. Si Linfang ay mukhang galit na galit. At saka, hindi nila magagawa yun salamat sa deployment spell in the first place, kung hindi, na-invade na nila ang palasyo. Nakapatay pa sila ng ilang sundalong Chiexi. Sabi ni Linhai. Nang naroon si Linfang, hinarap ni Linhai ang mga gawain ng bansa, nakaharap niya ang malalakas na cultivator na iyon at nakaramdam ng panghihina sa harap nila. Maaari lamang siyang umasa sa deployment spell. Kung aalis tayo, wala na tayong deployment spell, kaya hindi sila makapagpasya kung ano ang gusto nilang gawin. Sabi ni Linfang. Nag-iisip ako kung ang pagkakaroon ng maraming tao hanggat maaari ay pumasok sa lugar ng deployment spell, ngunit kung ang isang malakas na cultivator ay nagtagumpay na masira ito, pagkatapos ay papatayin nila tayong lahat, at kahit na hindi nila nagawang masira ito, hindi tayo pwedeng manatili doon magpakailanman. Sabi ni Linhai. Iyon ay isang problema. Sabi ni Mr. Wu na bamantong hininga. Mahina sila kaya natigil sila. 3 araw na sinabi mo. Sabi ni Linfang. Munting Linfang, hindi ka makakalaban. Sabi ni Yu Menghe sa mahinang boses. Napakaraming Zun cultivator, kahit na malakas ka at kayang talunin ng ilang mga Zun cultivator, hindi mo kayang harapin ang mga Zun cultivator mula sa 3 malalaking maimpluwensyang grupo. Maaari lamang tayong magtago at subukang humanap ng ibang solusyon. Kung walang gumana, kailangan nating magtago sa lugar ng deployment spell at tingnan kung gaano katagal sila mananatili sa Yangzhou City. Sabi ni Linhai. Umaasa rin siyang hindi lalaban si Linfang. Kailangan mong maging mas malakas, Linfang. Sabi ni Mr. Chi. Tumiti si Linfang, alam niyang nag-aalala ang lahat sa kanya. At saka, nagpadala ako ng ilang tao sa paligid para mag-scout sa bansa, hindi lang sila sa Yangzhou City, nasaan man sila sa bansa. Ang pinakamalakas na cultivator, nakakagulat, ay kung saan ka nag-aral noon, sa bulubundukin ng Yunhai. Hindi ko alam kung paano sila pumunta doon. Sila ay mula sa lalawigan ng Bahwang, tulad ko. Nakangiting sabi ni Linfang. Kaya alam ko na malakas sila. Sila ay mula sa Bahwang. Little Linfang, huwag kang makipag-away, okay. Kailangan mo ng oras. Ano ang una nating gagawin, mananatili ba tayo o aalis na tayo? Makikinig kami sa iyo. Labis na nag-aalala si Linhai. Tatay, naiintindihan ko, sabi ni Linfang na tumatango. Hindi na siya masyadong nagpaliwanag dahil masyado nang nag-aalala ang mga magulang niya. Sige, Little Linfang, galing ka pa sa lalawigan ng Bahwang, kaya malayo ang biyahe mo at siguradong pagod ka. Manatili sa Zinye, nakangiting sabi ni Yu Menghe. Si Linfang ay may sariling paraan ng paggawa ng mga bagay, sinabi niya sa kanyang anak ang kanyang opinyon, kaya ngayon ay maaaring magpasya si Linfang kung ano ang gusto niyang gawin. Si Little Linfang, Mengching, Zinye at Feifei ay masaya na kasama ka sa kanilang buhay, kailangan mong maging responsableng tao. Sabi niya, sa pagkakataong ito ay gumagamit ng telepathy. Napakaraming magagandang babae ang anak niya, masaya at proud siya, pero umaasa rin siyang responsableng asawa. Matagal nang hiwalay si Linhai, kaya hindi niya inaasahan na ganoon din ang mangyayari kay Linfang at sa mga babaeng nagmamahal sa kanya. Nanay, naiintindihan ko, sabi ni Linfang. Sumulyap si Yu Menghe sa kanya at ngumiti. Pagkatapos, sinabi niya kina Zinye at Liu Fei, Zinye, Feifei, magsaya sa iyong oras kasama si Little Linfang. Tapos, umalis na sila. Tumiti sina Mr. Chi at Mr. Wu at iniwan si Linfang na mag-isa kasama ang mga babae. Sina Zinye at Liu Fei ay tumingin kay Yu Menghe sa nahihiyang paraan. Tumingin si Linfang kay Zinye. Zinye, napakarami mong pinagdaanan. Inilagay ni Zinye ang kanyang kamay sa bibig ni Linfang at sinabing. Bumalik ka na, napakasaya ko. Tara na, dito. Kinaladkad ni Zinye si Linfang para tumayo at pagkatapos ay naglakad papunta kay Liu Fei at hinawakan ang kamay nito. Feifei, sa akin ka rin titira, tama. Dati nakatira si Liu Fei sa punong tanggapan ng general, ngunit ngayon, pinakamainam para sa kanya na lumipat mula sa mga malungkot na bagay na iyon. Salamat. Sabi ni Liu Fei kay Zinye, pamilya tayo, huwag kang magpasalamat. Magkapatid na tayo kaya tara na. Magkahawak kamay ang dalawang babae at halos nakalimutan na nila si Linfang, napangiti siya ng pilit. Kuya, ako pa rin ang pinakamaganda para sa iyo. Sabi ni Xiaoyan na tumalon sa likod ni Linfang. Tama, ikaw ang pinakamahusay. Sabi ni Linfang. Mukha siyang balingkinitan at eleganteng at gaya ng dati, parang bata din kumilos, kakaiba yun. Gusto ni Zinye ang katahimikan at kagandahan, kaya't ang lugar na tinitirhan niya sa loob ng palasyo ay may isang ilog, isang kuweba, ilang mga bato, at mga puno. Nanirahan din sina Xiaoya at Yunshi kasama si Zinye. Ang ilang mga batang babae na magkasama, namumuhay ng isang masayang buhay at hindi iniisip ang alinman sa mga malungkot na bagay. Walang hot spring. Nakangiting sabi ni Linfang, na nagpapula sa mukha ni Zinye. Ngayong gabi, magsasama kami ni Feifei sa isang kama, maaari kang matulog sa kagubatan ng kawayan.
Sabi ni Zinye. Ha? Tumit si Linfang. Kakabalik niya lang, bakit siya naging malupit? Dapat may puwang para sa ikatlong tao. Bulong ni Linfang. Napalunok si Zinye at sinabing, napakabastos mo, Fei Fei, sumama ka sa akin at huwag mo na lang siyang pansinin. Naglakad sina Zinye at Liu Fei patungo sa nagbigay at iniwan si Linfang. Tulad ng dati, noong magkasama sina Zinye at Meng Qing, hindi nila siya pinansin. Guro, maaari kang matulog sa aking kama at makakasama ko si Yunxi ng kama. Sabi ni Yizu. Hindi niya napigilan nang makita niya si Linfang nang ngumiti ng pilit. Tumingin si Linfang sa langit at tumango. Sige, salamat Yizu. Huwag kang magpasalamat, ikaw ang Panginoon at ako ay iyong lingkod. Maglilinis pa ako ng kwarto para sa'yo. Sabi ni Yizu na tumatakbo sa unahan, na sinundan ni Yunxi. Tumingin si Linfang kay Xiaoya at nagtanong. Xiaoya, mismo na ba ang lolo mo? Nanatiling tahimik si Xiaoya at tumango. Pupunta tayo at makita siyang magkasama, maaga o huli. Sabi ni Linfang na hinahaplos ang kanyang ulo. Yep, kailangan muna nating magpakatatag. Maraming makapangyarihang cultivator sa banal na lungsod. Hanggang sa pumunta ka doon, hindi mo maiintindihan kung gaano ito kalakas na lugar. Ito ay mas hindi ka panipaniwala kaysa sa lalawigan ng bahwang. Nakangiting sabi ni Xiaoya. Xiaoya, dapat kang maging mas malakas din, good luck. Nakangiting sabi ni Linfang. Lumalakas at lumalakas si Linfang, kaya mas marami pa siyang nalalaman. Noon, binigyan siya ni Mr. Xiao ng isang anteng-anteng, hindi ito kompleto ngunit naglalaman ito ng isang hibla ng makajos na kamalayan, at kahit na ito ay isang sinulid lamang, si Mr. Xiao ay natakot sa isang Zun cultivator. Hindi maarak ang lakas ni Mr. Xiao.